Dito sa San Francisco, Quezon, may hidden treasure raw na mahigit 8 dekada nang nasa ilalim ng dagat. Ito ang lumubog na Japanese warship na Celebes Maru mula pa noong World War II. At ang bulong-bulungan, mga kayamanan daw na nakaibak dito. Ako po si Franco Rosales Nunez. Ako po ay kilala dito sa pangalan alias Hapon. Ang pagkaalam ko sa mga Maru, ang general may karga pong ginto. 8 years old si Tatay Hapon nang ikwentro sa kanya kung paano lumubog ang warship na Celebes Maru. Kami po ay nagpangilala ni Aling Luisa Abila Marumoto. Sila po ang may-ari ng kumpanya ng barkong Marumoto. At siya rin po ang may kwento sa akin sa barko ng Maru nang sila po ay umalis, agaw dilim na ang oras na yun. Nang biglang may dumating na jet fighter na 2 at sila po ay inumpisahan ng salakayin. At ito po ay lumubog. Iba si Tatay Hapon sa mga lokal na madalas bumisita sa shipwreck ng Celebes Maru at baon-baon niya ang mga kwento mula sa ilalim ng dagat. Ang iba rito, hindi raw may paliwanag. At ako po ay nakakita ng maraming bungo, sapatos ng bata po na 4 years lamang ang laki. Nang pag ikaw po'y sumisid sa oras ng gabi, nakakarinig ka po ng ungol ng malaking tao at ingay ng iyak ng mga bata. Doon ako naniwala na may kaluluwa talaga ang tao. Maging anak ni Tatay Hapon na si Gray, hindi rin daw nakaligtas sa mga kababalaghan mula sa barko. Usually ho, kasi sa mga area kasi kung saan may mga katulad yan, may mga maraming namatay or may namatay na tao, may nagpapakita ng mga kababalaghan. Tapos may nagpakita sa akin na bulang apoy. Biglang bumagsak, the rest, hindi na naman, nawala na lang bigla. Oh no, isang akayang San Telmo o espiritu sa apoy ang nakita ni Gray? Para malaman kung totoo nga ba ang mga kwentong ito, ako mismo sisisid sa Celebes Maru. Okay, so I guess situated tayo above the Maru Celebes Japanese ship. From here, lalo na ang tirik na tirik yung araw, kitang-kita mo na talaga yung mismong barko. Hindi ko alam kung barko nga ba siya o warship. Warship ngayon, kinonsider na siyang, I guess, Fish sanctuary. Protected fish sanctuary na, so bawal na mag-fishing, bawal ka nang, siguro pwede ka na lang, pwede mo na lang i-discover kung anong meron dito sa ship na to, lalo na kapag you have free diving abilities. Thank you, Beide Drew! It's time to explore, Viajeros! By far the most shallow na shipwreck na free dive natin. Swerte tayo dahil very, very clear yung tubig. The sun was shining, so talagang mas kitang-kita talaga natin yung sunken ship. May mga instances wherein you really have, the chance to actually go through yung mga whatever it was, yung mga bilog or yung mga entrances or exits. Sa ilang beses kong sumuot sa barko, may magparamdam kaya sa aming team? At mahanap kaya namin ang sinasabing treasure chest na may lamang ginto sa barko? Abangan mamaya. Marami nang lumutang na kwento ng kababalaghan tungkol sa lumubog na barko ng Celebes Maru. Nang pag ikaw po'y sumisid sa oras ng gabi, nakakarinig ka po ng ungol ng malaking tao at ingay ng iyak ng mga bata. Doon ako naniwala na may kaluluwa talaga ang tao. Pero kung akong tatanungin, During our dive, wala naman kaming na-experience sa supernatural activities. Pwede lang sa super laki ng ship na mababaw pa. So, super yung experience namin. isang paraan para makapunta sa sunken ship ay mula sa resort na ito. Meron silang mga bangka at jet ski na pwedeng gamitin ng guests para makapunta sa Celebes Maru. May mga land activity rin sila tulad ng horseback riding sa beach at magmaneho ng ATV para malibot ang kanilang property. Pinopromote din po namin ang organic farm. Healthy lifestyle po. Maliban sa sariling vegetable garden at animal farm, solar-powered din ang rooms and amenities ng resort na ito. Wow!
Ang mga kwento ng misteryo sa Quezon, madaling mahanap kung iyon ang iyong gusto. Pero sa naranasan namin, ang tumatak, ang mainit na pagtanggap ng mga lokal. Mayamang kasaysayan at natural na ganda ng kalikasan dito. Yan ang tunay na hiwaga ng Quezon.